Dahil ang exhale po, ayun, saka lumiliit yung tiyan. So, hinga ng malalim, sige. Exhale. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, ako'y pinagpala ngayong umagang ito. Sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala ka ngayong umagang ito. Sapagkat ako ang nakatabi mo. Amen. Amen. Sabihin mo, tingnan mo ako. Magkahawig tayo. Kaya pag pinintasan mo yung katabi mo, pinintasan mo ay ang iyong sarili. Amen. Dahil magkahawig kayo. Amen. Oh, purihin ang Panginoon. So, sige po, let us go to the message. Bow down your head. And spend some moment of self-examination. The first question in this self-examination is the question of Jesus to Simon Peter. Do you love me? So use this question to yourself as a personal question for you. Do I love Jesus? So loving Jesus is demonstrated in loving others. Father, let the spirit of humility break pride in its heart. Let the mighty Spirit wonderfully bless everyone with the ability to receive and the opportunity to practice and use what they will receive. Father, may you receive the glory, the honor, and the pleasure in Jesus Christ's name. And everyone shout loudly, Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, simpleng-simple lamang po ang mensahe sapagkat ako ay nakikinig lang. Our God, ito po ang title ng mensahe. Our God always add and multiply. He never subtract. Kung magkaroon man ng subtraction, it is either us or the devil or the demons. But always bear in mind that our God always add and multiply. Lagi po siyang nagdadagdag at lagi po siyang nagpaparami. Pansinin po natin, 1 plus 1 is 2. 1 times 1 is 1. So kung titingnan po natin, 1 plus 1 is 2, but 1 times 1 is 1. Pero wag ka pong hihinto sa 1 times 1. Lumakad tayo. So 1 plus 2 is 3, 1 times 2 is 2. So talo pa rin yung multiplication. Ano po? Pero 3 plus 3 is 6, 2 times 3 is 6. So, umaangat na po ang multiplication. Ano po? 4 plus 4 is 8, but 4 times 4 is 16. Alin ang mas marami? Multiplication or addition? So, multiplication. Amen? So, if you multiply the number with the same number, makikita mo na marami ang angat dito kaysa the same number added to the same number. Nakukuha niyo po, 10 plus 10 is 20. 10 times 10 is 100. Kaya nais kong inyong maunawaan ang simpleng spiritual mathematics. At ang tekstong ating tatayuan ay Matthew 6:33. Sabihin mo, alam ko na yan, Pastor. Yan na naman. Hanggat hindi nangyayari sa iyo ang Matthew 6:33, walang himalang mangyayari sa iyong buhay. Amen po ba? Laging babalik tayo sa basic dahil ang basic po ay fundamental spiritual doctrine. So ano po ang basic? But seek ye first the kingdom of God. So please take notes. Seek ye first. Pero nauna po yung but. So, the word but implies that there are something that people seek other
than the kingdom. Amen po ba? So pansinin po natin na yung bat ang nagbigay ng pagkakaiba. Sapagkat ang tao po maraming hinahanap. Pero ang sabi ng Panginoon, ang una muna ninyong hanapin ay kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. So, tingnan po natin yung mga personal pronoun, yung mga pronoun na tumutukoy sa pag-angkin. So, hindi po kaharian ng sinuman. Sino po ang may-ari ng kaharian? Ang Diyos. Sino po ang may-ari ng katwiran? Ang Diyos. So, ano ang ating hahanapin? Ang ating hahanapin ay ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At ano ang mangyayari? And all these things shall be added unto you. At lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Yan nais ko pong inyong maunawaang mabuti. Ang Diyos po ay nag-aabang kung sino ang kanyang pagpapalain. Kung sino ang kanyang pararangalan. Kaya kailangan po na pumosisyon po tayo. Kaya po, maunlad ang isang pamilya dahil po sa katotohanan na si Pastor Peter, he is not ruling his family. Because if he does, hindi po susunod ang kanyang mga anak. Hello? I myself do not rule my family. Because if I did, wasak po ang aming pamilya at walang maglilingkod sa Diyos. So me and Pastor Peter are leading our families. Iba po ang ruling at iba po ang leading. Amen? Ang namumuno ay nasa unahan at yung buhay niya ang nakikita ng mga nasa likuran niya. At nasa unahan ko ay ang Panginoong Hesus, kaya tiyak ko na yung sinusundan ko kapag sinundan ako ng aking pamilya, ay masusundan din nila ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Huwag mong kalilimutan na ang utos ng Diyos ay hindi sinabi kay Adan na have dominion over the people. No. Have dominion over the fowls of the air, the animals that creep. So pansinin po natin, with respect to people, don't rule them, lead them. Hello? And how shall we lead people? Dito po maraming nasisira at dito po maraming nawawasak na leaders. To lead people, first, be filled with inspiration. Inspire them. Encourage them. Affirm them. Motivate them. Then, if you win the heart, then you can discipline them. Hello? If the person is assured that you are after his goodness, he will allow you to correct them. Kaya kailangan i-prove mo muna na ang iyong layunin ay kabutihan nila. Kaya napakahalaga na ating unawain. Kapag naunawaan ang ating buong sambahayan na kabutihan nila ang ating minimiti, sila po, kahit hindi mo napagsabihan, susundin yung iyong ginagawa. Kaya siguraduhin mong tama yung iyong ginagawa dahil tahimik ang mga bata, pero ang kanyang ginagaya ay kung ano ang ating ginagawa. Hindi ho pwede yung ang kasabihan, ito ang tama, wag ninyong sundin ang aking ginagawa. Mali po yun. Kung ano ang ating ginagawa, yun ang kanilang susundin. Kaya nga po ating unawain, we cannot influence people unless our life is respectable, unless our life is worthy to be followed. We cannot give anything that we don't have. The only thing that we can give is what we have. Kaya hindi natin pwedeng sabihin magpakabait kang bata ka. Bakit tatay, mabait ka ba? Baka makarinig ka pa ng ganon.
Nakukuha niyo po? Kaya ngayong umaga, nais kong kayo ay matuto, but seek ye first. Kaya sabi ko sa inyo, ito po ay alam kong kabisado mo na, kahit pumikit ka pa, humiga ka pa, alam mo, inaawit mo pa yan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pero ang katanungan, ikaw ba'y nakikinabang dito sa isang talatang ito? If there are no addition, most certainly, we might not be seeking God's kingdom first. First, not second, not third. Pangunahin. Una sa lahat. Nasa ibabaw ng lahat. Ano ang ating hahanapin? Kaharian ng Diyos. At ating unawaing mabuti, kakambal po ang katwiran. The kingdom of God, there is no other kingdom. Kaya ang ginamit ay definite na article, THE. The kingdom of God. Amen po ba? Ang kaharian ng Diyos. So pag sinabing kaharian ng Diyos, pansinin po natin yung kingdom, king and domain. King and dominion. Hari at ang pinaghaharian. King and domain, hari at ang pinaghaharian. King and dominion, hari at kapangyarihan. So, ang kapangyarihan ng hari at ang nasasakupan ng hari. Amen po ba? So, the kingdom of God is bounded by the Word of God. Ang kaharian po ng Diyos ay nasasakop ng salita ng Diyos. Kaya there is safety inside the kingdom of God. And the kingdom of God is above the kingdom of the world. The kingdom of God is higher and above the kingdom of darkness. So makikita po natin na we are resident of the kingdom of God, and the kingdom of God is not the church. Because the church is the body of Christ and Jesus is the head of the body. And the kingdom is in the heart of the believers. So nasan ang kaharian ng Diyos? Nasa ating puso. Ang kaharian ng Diyos hindi ang simbahan. Ang kaharian ng Diyos ay isang relasyon ng paghahari at pagpapasakop. So in the kingdom of God, there is a relationship, and for us to be in that relationship, we must understand the covenant. Because it is impossible to enter into relationship with God if you don't understand the covenant. Kaya kung titingnan po natin, merong New Covenant at merong Old Covenant. Sa Old Covenant, marami pong pinangako ang Diyos sa ilang taong kanyang pinili. Pero sa New Covenant, isa po ang kanyang tipan. At ang tipang ito ay kay Jesus, at yung tipang iyon ay blood covenant. Kaya nga, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So atin pong tingnan ang process and detail of the addition of all things. May proseso po at detalyado po yung proseso. Pag sinabi po nating process, halimbawa po sa paggawaan ng keso. So hindi ko po alam ang schematic diagram ng process flow ng factory ng keso, pero tingnan po natin. At kung titingnan po natin ang unang-unang schematic flow ng factory, anumang factory, ay yung mga raw materials muna. And then may mga conveyor marahil yan o mga may container na pinakukuluan doon, hindi ko alam sapagkat hindi ko napapasok ang factory ng keso. Pero makikita po natin na along the line, yun po ay dadaan hanggang mag-solidify yung butter and milk na pinagsama. Kung paano nagsama yun, yun po ay dahil sa detailed process ng paggawa ng keso. At paglabas po noon, hindi po basta yun na ipapackage, idadaan po yun sa quality assurance. Titingnan kung yung keso ay walang matigas. Pag yung matigas, balik uli at dudurugin uli at balik uli sa proseso. Ganyan din po ang pagiging Kristiyano.
we are ongoing in the processing of God. Amen po ba? Kaya nga kung titingnan natin, may darating na mga pagsubok. At yun po'y normal. At yung iba ay nawiwindang ang kanilang pag-iisip kapag sila'y nasa pagsubok na. Laging tandaan mo, before the promised land is the wilderness. And the purpose of God for allowing His people to pass through the wilderness, isa po ang proseso doon. Basagin ang kanilang sarili. Hello? To break their trust in themselves. Hanggat ang tao po ay nagbabalak ng kani-kaniyang mga pamamaraan, hindi po siya magtatagumpay. Bigo at bigo ang kanyang kahihinatnan. There is only one way, and that way is to always listen to the instruction of the Lord. Kahit napakaganda na, laging tatandaan mo, do not be deluded by the good things that you see. Because when you say that things are good, it is from your senses or from my senses. Tayo kasi kung humatol ay panlabas. Kaya pag minsan nasisingitan tayo ng mga bulok na prutas. Dahil kita lamang natin ay panlabas. Minsan bumili ako ng apple na naka-package at sa kilalang tindahan. Pag nung gusto ko nang kumain, dahil ang pang-break ko ng fast, ang unang kinakain ko ay apple. Sabi ng apple. So, paghiwa kong ganun, bulok ang loob, ang ganda ng labas, puro bulok ang loob. Kaya nga, kung ating papansinin, sa susunod, hindi na ako bibili doon. Sapagkat alam kong dinaya niya akong minsan, dadayain niya akong muli. Ganyan ang tao. Ang mga pagpapasya ay sang-ayon sa kanyang pandama. Pero hindi ang Diyos. Amen po ba? Ang Diyos po, ikaw at ako ay hinuhubog. Ikaw at ako ay tinuturuan sapagkat ibig ng Diyos ang walang hanggang biyaya at pagpalakpala. Alam mo ba na ikaw at ako'y hubad sa paningin ng Diyos? We came in naked and we will return naked. Binigyan lang tayo ng damit para sa tingin ng ating kapwa-tao, tayo ay nakadamit, pero sa tingin ng Diyos, hubad tayo. Naked we come and naked we shall return. Kaya nga ating unawain din, alam mo ba na ikaw ay mamamatay isang araw? Pero ang isang napakalaking katotohanan, kahit Kristiyano, ayaw na siya ay mamamatay. Kaya siya takot na mamatay. Kaya sa sobrang takot sa kamatayan, lalong napapadali. Hello? Laging tandaan mo po, ang Diyos ang lumikha sa ating katawan, ang Diyos din ang mag-aayos ng mga nasirang parte sa ating katawan. Kaya yun po ay pagkakataon upang makipagniig tayo sa Diyos. So if you know the covenant, then you will have a good relationship with the covenant maker. Kung alam mo ang tipan, magkakaroon ka ng napakagandang relasyon sa nagtakda ng tipan. Because God promised that I will never break my covenant and I will never alter my covenant. Hindi ko sisirain ang aking tipan at hindi ko babaguhin ang aking tipan. Kay Hesus Kristo, ikaw ay pinagpala at kay Hesus Kristo, ikaw ay aking nakikita. Kaya nga, all the way through, it is Jesus. Not about Jesus, but it is Jesus Himself. Kaya nga, unawain mong mabuti. Kung nasa pagsubok man tayo, ang sinasanay sa atin ng Diyos ay discerning of spirits. Pinatatalas tayo sa pagtuklas dahil kailangang matuto tayong makita natin yung mga hindi nakikita dahil mas marami yung hindi nakikita kaysa nakikita. Amen po ba? Isang halimbawa, dito ang kita mo ay paligid. Pag inikot mo ang iyong lieg, hindi ang mata, no? Lieg. So, pag iikot ang iyong mata, dahil ang makikita lang ay yung kita ng mata, so kung titingnan natin, ang kita ng mata ay 180 degrees. Pero pag iniikot mo, pwedeng 360. So pag lumabas ka at pumunta ka sa tuktok nito, mas marami kang makikita. Payag po ba kayo? Amen. So, ating unawaing mabuti, if you will understand to see clearly the invisible, then hindi ka po mai-stress ng buhay na ito.
hindi ka mapapahinto ng kawalan ng pera. Amen? Sapagkat ang nakikita mo ay yung mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Oh, purihin ng Panginoon. And that is faith. Faith is believing the incredible. Faith is doing the impossible. Faith is seeing the invisible. Amen po ba? Those are the three elements of faith. Kaya nga, huwag kang malulungkot kung sakaling may nangyayari sa iyong katawan. Dapat lang mangyari yan. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat lang mangyari yan. Tatagal yan pag hindi mo in-enjoy. I-enjoy mo at aalis yan. Amen? Amen? Totoo po ito dahil ito yung salita ng Diyos. Kaya kailangang ma-differentiate mo ang ilang tambalan. Test, temptation. Ano ang pagkakaiba ng test at ng tukso? So ang test, si Jesus ay nag-ayuno ng 40 araw. So napagtagumpayan niya yung pag-aayuno ng 40 araw. At sa pagkatapos ng 40 araw, nakaramdam siya ng gutom. So while passing through the 40 days and nights of fasting, saka dumating ang gutom. At saka siya tinukso. Kailan siya tinukso? After the test. Kailan tinukso ang Panginoong Jesucristo? Not while He is passing through the test. Pag kumuha ka ng exam, okay ka habang nag-i-exam. Pagkalabas, tama kaya yung answer ko? Yun po ang tukso. Hello? Amen? So, differentiate. Understand the difference between test and temptation. Ang temptation po ay alisin ang focus mo sa pagtitiwala sa Diyos. Ang tukso po ay pagtingin sa iyong kailangan sa halip na doon sa pinagmumulan ng tustos sa iyong kailangan. So, temptation is deviation from your focus on the one who can provide for everything that you need. Do not break that focus. Continue on believing that God is the great provider. Amen po ba? At paano mangyayari? Wait patiently. Maghintay ka ng buong pagtitiis. Mangyayari yan sa takda ng Diyos, sa appointed time of God, sa kairos moment of time. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, pag ikaw, uulitin kong muli, pag dinaraang tayo sa pagsubok, tayo ay magtatagumpay habang tayo nasa pagsubok. Alam mo kung bakit? Dahil pray tayo ng pray. Hello, pagkatapos ng pagsubok, wala ng prayer. Kaya ang Korea ay maunlad dahil hindi sila humihinto sa panalangin. Bakit? Dahil nakaamba yung mga bomba ng North Korea. Ang Pilipinas, bakit hindi mananalangin? Sapagkat walang threat sa Pilipinas. Ang Israel ay matatag dahil lahat ng bansa sa Middle East galit sa kanila. Dahil ang lahat ng bansa gustong alisin siya sa mapa ng daigdig. So unawain mong mabuti, ang pagdaan sa pagsubok ay pagtibay. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi
dito rin po sa Green Hills San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Dahil ikaw ay nagiging madasalin. Ikaw ay nagiging malapit sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi lalapit sa iyo. Hello? Bagamat ang general truth, God is everywhere. Pero kailangan po yung generic truth, God is everywhere. Pero kailangan po yung precise na presensya ng Diyos. So hindi lalapit ang Diyos sa iyo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, draw near to God and He shall draw near to you. So it is your initiation. Amen? Ikaw ang lalapit sa Diyos at ang Diyos ang lalapit sa iyo. At ano ang dala mo pag lumapit ka sa Diyos? Hindi yung problema mo. Dahil alam ng Diyos ang iyong problema bago pa dumating yan. So ang paglapit natin sa Diyos ay pagsamba, hindi paghingi. Oh, purihin ng Panginoon. Pag minsan sinisisi pa natin ng Diyos, Panginoon, bakit ba ako'y binigo mo? Anak, sumangguni ka ba sa akin bago mo gawin yan? Hindi po. O pasensya ka na muna dyan sa iyong kalagayan. Pero, huwag kang mag-alala, aayusin ko yan sapagkat ikay lumapit sa akin. Nakukuha niyo po? Draw near unto God. Do not be afraid to die, because one day we shall all die. But not for now. Amen? So have a dream and live long. Ang namamatay agad ay yung walang pangarap sa sobrang inip. Kaya nga, unawain nating mabuti. Huwag mo sabihin na kung ikaw ay laging itlog na maalat at tuyong maalat ay magkakasakit ka sa bato. Hindi po ipapahintulot ng Diyos yan sapagkat yun lamang ang kaya ng pera mo. Sa ang grasya po ay tatrabaho dun sa iyong kakapusan. Amen? Kaya lamang magkakaroon ng epekto ang alat kapag pinaniwalaan mo ang alat. Pero laging unawain mo ang grasya sapagkat alam ng Diyos kung paano ka pangangasiwaan. Amen? Hindi po konsentidor ang Diyos. Ang Diyos po ay nakikinig sa iyong salita at anuman ang kanyang marinig, yun ang kanyang gagawin. As I heard, then I will do. Oh, purihin ng Panginoon. Alam mo po ba na ang lahat ng kinakain natin may asukal? Wala tayong magagawa, pero ang sabi ng Biblia, if you serve me, I will remove the sickness from your food and from your drinks. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya kung tayo nagkasakit, Lord, forgive me. Lagi akong nagmamadali sa lechon. At ang baboy, ang napakaraming asukal. Amen, hallelujah. Tingnan mo ang iyong katabi. Gusto ko pa rin ng lechon. Purihin ng Panginoon. Alam mo, pag pinakinggan mo ang lahat ng advertisement, yung kanila lang produkto ang magaling. Sasabihin yan, tubig na yan, hindi pwede yan. Ito lang, tubig na ito. Petri. Tanungin mo, kumusta naman ang distribution sa Pilipinas sa ilang porsyento ng total territory ng Pilipinas? 1%. Paano na? Yung 99% mamamatay yun kung hindi iinom ng Petri. Kaya huwag kayong panluloko sapagkat kahit poso ang iniinom mo, ang Diyos ay makapag-aalis ng mga germs at bacteria doon sa iyong tubig. Ang Diyos mo ay napakabuti. Amen!
O purihin ng Panginoon. Isip-isipin mo, si Moses ay pumunta ng Midian Desert at ang akala ng paraon siya mamamatay, binigyan lang siya ng isang kantin ng tubig. At sabi, diyan ka na, masisiraan ng bait at diyan ka na mamamatay. Pero hindi po, sapagkat ang kanyang puso'y nakakonekta sa Diyos. Amen. At sa gitna ng init, pinapayungan ng ulap si Moses. Amen. At sa gitna ng uhaw, nagpapabukal ang Diyos. Kaya nais kong ipaunawa, you are tested so that you can trust and depend on God alone. Hanggat kung sino-sino ang iyong iniisip na lalapitan, hindi ka sasamahan ng Diyos. Ang sinasamahan ng Diyos ay yung 100% na nagtitiwala ay sa Kanya lamang at ang ipinagmamalaki lamang ay ang Diyos. Oh, purihin ng Panginoon. Nakatakda kayo na yumaman at magtagumpay, pero pagpasyahanan ninyo na sa Diyos lamang ninyo kukunin ang tagumpay. Sa Diyos lamang ninyo kukunin ang inyong kalusugan. Oh, purihin ng Panginoon. Hindi po tayo naglalaro. Tayo po ay matapang na tumatayo sa katotohanan. Alam mo ba na si David for 24 years ay fugitives? At wala siyang kaulayaw kundi lamok at kalungkutan. Pero walang isa mang nakahawak sa katawan ni David sapagkat siya ay laging lumalapit sa Panginoon. The Lord is my shepherd and I shall not want. Saan siya nananalangin? Sa ilang. Nag-iisa siya. At pinatunayan niya, as the deer panted for the water, so my soul longeth. So ang kanya pong pinairal at ang kanyang pinatibay ay ang kanyang kaluluwa. Remember this, that your spirit is saved. Definitely saved. But your mind need a transformation every day, and that transformation is ongoing every day. Kaya the transformation, the necessary instrument for your transformation is test, trials, crisis. Praise God. Dito lang po sa simbahang ito, itinuturo ito. Sapagkat ang pagunlad mo ay after passing the test. After breaking through your crisis. And how shall you break through crisis? Kneel down and say, to God be the glory. Hallelujah! To God be the glory! So, differentiate punishment and discipline. Yung pagpaparusa po ay pagpapahirap. Pero ang disiplina po ay pagtutuwid ng mga maling, mga asal at pag-uugali. Halimbawa, ang isang Kristiyano hindi makaalis sa utang. So ito po ay laganap sa simbahan. Mga Kristiyano, kahit alam niya na ang nangungutang ay alipin ang nagpapautang. Pero mangungutang pa rin ang Kristiyano. Dahil yun ang madali. Ayaw niyang manalangit mag-ayuno. Hello? Gusto niya. Alam mo po, kung ako lamang ay mangungutang, kahit 5 milyon, magkakaroon ako in a day. Ang daming nagte-text sa akin, no collateral. Ipadala mo ng pangalan at ipadadala ko sa iyo ang 1 milyon. Hindi ako sira. Sapagkat sisirain ka ng pangungutang. Sabihin mo sa iyong katabi, tumigil ka na sa pangungutang. Hindi mo malulunasan ang utang sa pamamagitan ng pag-utang. Malulunasan mo lamang na mawala sa utang sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong buhay sa Diyos. To get out of debt, offer your life completely to Him. Nakukuha niyo po? At mapapansin mo na may pagtutuwid na gagawin sa iyo ang Diyos. Tiisin mo. Wait patiently. So pag nabasag ka na sa iyong tiwala sa sarili, so pansinin po natin, bakit pa ba tayo idinadaan sa maaapoy na pagsubok? Iisa po ang layunin. Magikang malapit at maalab sa Diyos, Deuteronomy 8:3. Sino po ang susubok sa iyo at sa akin? Hindi po ang dyablo. Huwag mong isali sa palatuntunan ng Diyos ang dyablo.
Siya ay manunukso lang. Ang may kalooban po ay ang Diyos. Pansinin po natin, and He humbled thee and suffered thee to hunger. So sino po yung thee? Ang Diyos po yun. So God humbled you, and He humbled you. Yung He po ay ang Diyos. And God humbled you and suffered you. God suffered you to hunger. So ang Diyos ang nagdala sa inyo para kayo ay magutom. Hello? Para siya ay makapagpaulan ng mana. So pansinin po natin, kailangan ikaw ay laging nasa panig ng Diyos sapagkat ang Diyos ay consistent sa kanyang salita. Hindi tayo aalisan ng hanap buhay para tayo ay maging maaskad ang pag-uugali. Hindi po. Inalisan tayo ng hanap buhay para palitan ng mas maganda kaysa dun sa inalis. Amen po ba? So, ang layunin ng Diyos sa bawat ating pagkabigo, ang sabi rito, and fed thee with manna. Kailan siya nagpaulan ng mana? Nung sila'y gutom na. Pero nung sila'y busog pa, hindi siya nagpaulan ng mana. Hello? Which thou knewest not. So, ang pagpapala po ay laging bago. Ulitin kong muli, ang pagpapala po araw-araw ay laging bago. Hindi mo pa nararanasan at hindi mo pa naisipan sa iyong pag-iisip. He fed them with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know. Maging ang kanilang mga ninuno, hindi rin alam yung manna. Alam niyo po ba ang ibig sabihin sa Tagalog ng manna? Ano yan? Manna, ang meaning po sa Tagalog ay ano yan sa English? What is it? Walang pangalan yung manna. Yun po yung salitang manna. So, neither thy fathers know that he might make thee know that man does not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Tatanungin ko po kayo, paano nilikha ng Diyos ang lahat ng nalikha? Ano ang kanyang ginamit? Ano ang ginamit ng Diyos sa paglikha? His Word! Kaya nga, unawain nating mabuti ang creative power ng salita ng Diyos. Kaya anuman ang sitwasyon ng iyong buhay, use the Word. Amen po ba? Declare the Word. When you speak of the Word, God is speaking through your mouth. And there will be creative forces that will create the Word. Ganun lang po ako mabuhay. Magkaroon ng sasakyan sa garahe. Magkaroon ng sasakyan sa garahe. For 13 years, ganun ang sinasabi ko. 13 years? 13 years! At nagkaroon ng sasakyan. And God is a God of addition and multiplication. Dumami ka! Dumami ka! Dumami ka! Naging 7 yung isa. Why? Because the Word, as I declare the Word, then God will do His best to fulfill, to perform, to accomplish the Word that I believe. Amen po ba? So when you believe that your body is completely healed, it is completely healed. Because that is the Word of God. When you believe that your children will be mighty on earth, they will be mighty on earth. Why? Because that is the Word of God. As you speak, you create. Oh, purihin ang Panginoon. Nakukuha niyo po? Kaya sa iyong problema, speak the Word, and you will create and solve your problem. Speak the Word, and you will pass the board. Speak the Word, and everything will come flooding into your life. Alam mo yung claim and proclamation and command of faith. Yan po ang araw-araw na aking ginagawa. When I am sure of the promises of God in a pertinent situation, I just speak the Word. I sing the Word. Sometimes I sing the Word. Para po akong batang maliit na pinapaniwalaan ko ang Diyos. At lahat na lamang nung paborito kong sasakyang kiniklaim ko pag nakakita ako sa kalsada. Laging tandaan mo po, your blessing is start in your imagination. Sabihin mo sa iyong katabi, your blessing is start in your imagination.
Oh, purihin ng Panginoon. So there will be discipline. At kung atin pong uunawain, discipline, disciple, at kung atin pong uunawain din, meron pong pang-discipline ng Diyos at ito ay ang kanyang salita. And then another thing na dapat nating ma-distinguish ay ang crisis at ang patience. Ang patience po ay ginagamit ay sa ugali ng tao. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo magikang matiisin sa iyong anak. So, ang endurance po ay ginagamit ay sa panahon. Amen po ba? So, ano po ang endurance? Ang endurance po ay yung katagalan ng tiwala at paniniwala kahit ano ang nangyayari, lindol-lindol man sa paligid, hindi nawawala ang kanyang pagtitiwala na ang Diyos ay magbibigay ng anak sa kanya kay Abraham. Ang Diyos ay magluluklok sa kanyang kaharian kay David. Hindi po siya nagbago ng paniniwala kahit ano ang nangyari na ang kanyang mga matatapat na kaibigan ay iniwan siya. Siya'y nanalig at nagtiwala at hindi siya nagtiwala sa tao. Kaya unawain mong mabuti, may linilikha sa iyo ang Diyos. Mas malaki ang krisis mo dahil malaki ang pag-aangat sa iyo ng Diyos. Malaki ang promosyong nakatakda sa iyo. Pero laging tatandaan mo, hindi ka pa mamamatay sapagkat ang iyong buhay ay, tandaan po natin, ang iyong buhay ay nakakonekta sa pangarap ng Diyos na inilagay sa iyo. At ang pangarap ng Diyos, tandaan mo ito, ang pangarap ng Diyos hindi mo magagawa sapagkat ang pangarap ng Diyos siya ang gagawa. Ang pangarap ng Diyos ay lalampas sa haba ng aking buhay na 100 mang taon ng buhay natin. Hindi natin matatapos yung pangarap sapagkat yun ay hanggang sa 4 na saling lahi. Kaya tiyakin mo na ang pangarap ng Diyos ay hindi mo kayang gawin. Ang pangarap ng Diyos ay imposible at sa mga panahong imposible, magtiwala at maniwala na tuloy-tuloy ang kabutihan ng Diyos. At yun ang grasya ng Diyos. Oh, what is the grace of God? The grace of God is the power of God. The grace of God is the strength of God. So if you trust God, grace is working. And when grace is working, you will be strong. Mawawala ang mga diabetes, mawawala ang mga sakit. Why? Because the grace of God will overpower all sickness and diseases from your body. Ang Diyos mo. At kapag ikay may pahid lagi ng kapangyarihan ng Espiritu, magtatakbuhan ang mga kaaway mo at sila ang magpapatayan. Hello? Kahit hindi ka naman nalangin, basta magpakaalam ka sa Diyos at ang Diyos na ang bahala sa iyong kaaway sapagkat pagbigyan mo na ang Diyos, ang sabi niya, magpatawad ka at ako ang gaganti sa mga kalaban mo. Hallelujah! Woo! Glory! Amen! Kaya nga unawain mong mabuti, be bold and be fearless. Magikang matapang at magikang walang katatakutan kundi ang Diyos. Because the whole duty of man is to fear God. So when you practice the fear of the Lord, then He will bring wisdom into your bosom. Ang Diyos po ay napakabuti. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Your crisis point, your crisis of belief, dumarating po sa buhay natin, tinawag kaya ako ng Diyos? Kasama ko pa rin kaya ang Diyos? Yun po'y nangyayari at yun po'y normal. Pero laging tandaan mo po sa crisis, huwag kang mawawala ng pag-asa. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang iyong pagpapatuloy sa buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Please. Ulitin mo, dahil bulong yung please mo. Sabihin, huwag kang mawalan ng pag-asa. Please! Ayan. So you are serious. Dahil pag-asa lamang ang bubuhay sa atin. Pag-asa sa Diyos at sa Kanyang salita. Amen? O, purihin ang Panginoon. Sabihin mo, I am a warrior. Sabihin mo, I am a warrior. And I am more than conqueror. Nothing shall ever defeat me. As Jesus won, I will win. As Jesus triumphed, I will triumph. As Jesus reigned in victory, I shall reign in victory.
Hallelujah. Ang tanging nakikita ko, ikaw ay paangat, pataas, paunlad, 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 ng paunlad. Oh! Crisis in our lives is an opportunity for Jesus to perform a miracle. Sa John, hindi dito, John, chapter 11, verse 43. Hallelujah. Alam mo, kailangan masaya sa simbahan ng Diyos. Amen. Kapag lukot ang iyong mukha, wala ang Diyos doon. Kailangan ang mukha mo ay maligaya. Sabihin mo sa iyong katabi, nasa iyo na ang Diyos dahil nakangiti ka na. Amen. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus! Loud voice eh. Kaya pag magbabasa ka, susundin mo yung iyong binabasa. Lazarus! Come forth! Dahil yung lakas ang boses, nagpapakita ng confidence in God. Yung walang tiwala sa Diyos, magaling na siguro ako. Magaling na siguro ako. Yung matapang na nagtitiwala sa Diyos, ako'y pinagaling ng Panginoon sa mga latay ni Jesucristo. Ako'y iniahon ng Diyos sa kahirapan dahil sa mga tustos niya sa akin. He is my Jehovah Jireh. He is my Jehovah Rapha. He is my Jehovah Shammah. He is my Jehovah Rapha. Rope! Hallelujah! Kaya ang sabi sa verse 41, so crisis is a place where God will demonstrate His miracle. Sabihin mo, I will receive a miracle. Each moment, each day, every time, in Jesus' name. Then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up His eyes and said, Father, I thank you. Hindi siya nakatingin doon sa bangkay. Kaya huwag kang titingin sa iyong utang. Tumingin kay sa Ama. Huwag kang titingin at makikiramdam sa iyong sakit. Tumingin kay sa Ama. And Jesus lifted up His eyes and said, Father, I thank you that Thou hast heard me. Huwag kang mananalangin, Ama, pakikinggan mo kaya ako. Di huwag ka nang manalangin, duda ka pala. Basta ikay manalangin, nakikinig ang Ama at tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa, tuwang-tuwa, sapagkat nakarating ka sa punto ng iyong buhay na hihingi ka sa Kanya. Ang Ama, ako sa aking mga anak, gusto ko hinihingan ako. At pag hindi ako hinihingan, binibigyan ko na lang. And then sa verse 42, and I knew that Thou hearest me always. Gaano kadalas siyang pinakikinggan? Gaano kadalas ka pinakikinggan ng Diyos? When you pray, you receive as you ask. Kailan ka tumanggap? Nung ikay humingi. Nung ikay humingi. Amen. Nung ikay humingi, kaya ipatutuo mo na ikay tumanggap. Katulad ng isang babaeng nagdalantaw, nung ma-delay ang regla, buntis ako, buntis ako, buntis ako. Kaya nung oras na humingi ka, nasa akin na, nasa akin na, nasa akin na, nasa akin na. You will conceive the answer to your prayer. Hanggang sa ito ay maging isang sanggol at iluwal na isang bahay, isang sasakyan, isang ministeryo. Hallelujah! Amen. So you are now pregnant with the seed of faith. You are now pregnant with the dream of God. Amen. But because of the people which stand by, I said this, that they may believe that Thou hast sent me. How shall your loved ones believe? When you speak, they will see. Amen? So speak the word and creative forces will mightily move on. Kaya nga, our God always add and multiply. At wala kang gagawin kundi matapang na panaligan. Paulit-ulit po ito sapagkat walang mensaheng Biblia kundi ibalik ang tao sa 100% na pagdepende sa Diyos. Kaya magsiyasat ka para makita mo kung ano pa yung iyong pinagkakatiwalaan. Ayaw ng Diyos na may pagtitiwalaan kang iba. Gusto niya, siya lang. Amen? Gusto niya, siya lang.
Amen? So, isuko mo ngayon ang iyong buhay at umalis ka sa pagtitiwala sa iba. But seek ye first the kingdom of God. No other things to seek after, but first His kingdom and His righteousness. Then everything shall be added unto you. Kaya makikita mo na pangunahin sa iyo ang paghahari ng Diyos at katuwiran, sapagkat isa-isa nagbabago ang ugali ng iyong mga kasambahay. The new character shall be added, and it shall multiply. Amen? Nagtataka ka dahil lahat ng pambayad ay dumarating na sa iyo. Kaya ngayong umagang ito, sabihin mo, Diyos ko, ngayong umagang ito, seryoso na ako. At paninindigan ko ito. Once I have decided and convicted, then I will commit my whole life to do what I have decided today. And this is my decision, Lord, na sa iyo na lamang ako aasa, sa iyo na lamang ako makikinig, at ikaw na lamang ang aking iibigin, sasambahin at paglilingkuran at susundin. At aking tinatayuan ang aking pangakong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.